Good morning mga friend. Ang ating pag-usapan ngayon about sa ating God, no? Ang mga gabay para malaman ang kalooban ng ating Diyos. Yan ang ating tapiko sa ngayon. Marami magandang artikulo sinulat tungkol sa hanap ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Madalas na nabanggit ng kondisyon, masunod na gabay. Ito ang mga gabay natin. Ang number 1 natin ang prinsipyo ng Biblia. Yan ang ating number 1. Kay important sa atin ang Bible. Yan ang dyan lahat ang nais natin malaman sa ating Diyos, no? Kung ano ang mga story dyan, ang mga obligasyon natin o ang mga kailangan nating malaman, no? Yan ang ating sinulat ni Paul ito sa magazine na halos lahat ng kalooban ng Diyos ay napahayag na sa kasulatan. Ito ang bahagi ng kanyang kalooban na angkop sa lahat, no? Christian, maraming positibong ng utos. Halimbawa, inutosan tayo ng ating Panginoon na humayo sa buong daigdig upang ng mga ipangaral ang magandang balita sa bawat nilalang. Basahin at aklat na masunod at gumawa ng talaan ng lahat ng mga utos na angkop sa iyo. Magkaroon ka ng mabuting simula at pagkaalam. Nagpaalam na kalooban ng Diyos na para sa iyo na mga tiyak na bahagi na iyong buhay. Yan. Ang kasulatan ay may mga negatibo na paninititibong utos sinasabi sa atin ng Diyos na sa Corinthians 6:14 na hindi lukat na ka. O tapos ko nga na, dalang kita. Lata dalang kita. Nang ang sinasabi sa atin ng Diyos na Corinthians 6:14 na hindi tayo dapat makisama-sama ng palataya. Ang angkop sa prinsipong ito ay hindi kailangan ipanalangin. Binigyan din ng hindi sana dapat na humingi ng panahon tungkol sa bagay na pinagbawal ng Diyos. Hindi tayo dapat maguluhan sa mga bagay na kanyang at inuutos sa atin. Sinabi
para niya na sa marami pang bagay walang pagkatangi, no? Ang Diyos kung nang maari mong ipiliin ang iyong kakainin, wala siyang kuskus, no? Halungong kung ang piliin mo man ay isda o manok. Iba sa marang bahagi na ating tinutukoy sa sinasabi na tapat ay ito ang pinansyahan tayo ng Diyos na sagutin ang hani nating ng banal na pagtatatang. Ang number 2 natin ang pangyayari. Ang pangyayari sa ating buhay, no? Marami na sa atin kung tapat tayo ang aminin na nasa 90% sa pagkakataon, hinahayaan nating maghanap tayo ng mga pangyayari. Kung minsan pinabayaan tayo ng Diyos sa magitan ng pangyayari sa ngunit dapat na isa lamang ito siya dapat isa lang-alang, no? Halimbawa, kung ang akala mo'y nais ng Diyos na kumuha ka ng medisina, ngunit hindi ka naman natanggap sa alinman kolehiyo na kay mahina ang medisina, kita na ayaw ng Diyos na magiging doktor ka. Sa kabilang panig naman, halimbawa natanggap ka sa 2 eskulahan, hindi agad maaring sabihin na gumawa ang Diyos ng doktor ka. Dapat isaalang-alang ang ibang bagay. Yan ang balikan natin ang kaso ni ang taon na nasa kanyang kalagayan, agad nakukuha siya na para sa Amerika, na iniisip na kapag makakuha siya at sa kalooban ng Diyos na doon na siya manirahan. Kapag hindi siya makakuha ng hindi kalooban ng Diyos na nang umalis siya sa ngunit mahinang palatandaan, ang yayari ito, hindi yan nakalooban ng Diyos, kaya yan, hindi siya nakaano sa Amerika. Kaya yan, ang number 3 natin ay ang payo, no? Ang number 1 natin, mga mga prinsipyo ng Biblia, mga pagpapayo. Ang number 2, number 3 natin, pangyayari. Ang number 2, number 3 natin, ang pagpayo na pinapatibay ng tayo ng Diyos sa pamagitan ng payo ng ibang Kristiyano na dapat na sumunod sa kalooban ng Diyos at kilala tayo ng mabuti ng kausapin mo ang ilang kaibigan na nakalagong Kristiyano, ang iyong pastor o ang tatanda na iglesia, no? Yan ang ating gawin para marami tayong malalaman. Malagang
malaman kung kaninong payo ang kailangan dahil iba-iba ang payo mula sa mga ibang kailangan, mga nang anuin mo kung ano ang mga payo. Kaya ang number natin ang bawat ibinigay maaring gawin at ipinahiwatig na atin ito. Kaya kailangan mag-usap ng pagiging nais paliwanag, alanunin dapat unahin, no? Kaya kailangan natin ang payo, nang sundin natin ang payo, no? Ang ika-apat natin ay ang panalangin. Ito ang pinaka-important sa atin, kaya ito lang ang makakonect tayo sa ating Diyos, no? Kaya everyday kailangan tayong mag-prayer sa ating panalangin. Hindi dapat na tayo lamang ang makarinig. Isang direksyon ay pagsasabi sa ating gusto o ninais. Sa halip dapat tayong nahimik at lubusang maging bukas sa Diyos sa ating pag-usap na sa Kanya. Natin ito, itanong. So, yan ang ating gawin sa mga pastor na ikaw lang sa kaya, Dr. Newton 7, ilan sa iyo ang nanais ng kalooban ng Diyos ang panangpahit 5 minuto lamang araw-araw. Yan ang kailangan natin, no? Para story tayo sa ating Panginoon, Diyos na wala. Kung ano ang ating sagad, huwag tayong magsama ng loob kay ang panalangin natin kung hindi maganda sa atin, din kaday. Kaya walang sagot, no? Kung hindi niya gusto, walang sagot. Hindi niya kayo payagan, halimbawa magkatapos ng mga matatanggap na angkop na 4 na pinagpayo sa ating kalagayan ay hindi pa rin maliwanag kung saan nais ng Diyos magpunta tayo, anong dapat nating gawin. Sa alang-alang 2 bagay, no? Tingnan ang inyong motibo. Itanong sa iyong sarili, bakit hinahanap ang kalooban ng Diyos? Dahil ba sa nais kong mabigyan lugod ng Panginoon. Yan, no? Dahil natakot akong magpagdusahan ang bunga ng maling pasya sa pagpalagay ko'y na maraming amin na madalas na higit na udyukan tayo ng takot kaysa magnais ng bagay na lukod sa ang Diyos. Yan. Nais pa rin natin ang sagot. Halimbawa, tama ang motibo natin na handa tayo sa
sumunod na nagamit natin sa ating sitwasyon. Ang binanggit sa apat na payo, ngunit walang maluwang na paliwanag kung alin ang nais ng Diyos na gawin natin. Anong dapat natin gawin? Halimbawa, naniwala ko na dapat na lamang nating gamitin ang ating banal na sentido kumon, no? Pagpasya na mayo ng may namalawantaya basta umayo, no? Tapat habang ninanais na bigyan hugod tayo ng ating isipan na nagawa ng pamumuhay tayo ng kalooban ng Diyos kung talagang may iba siya ng plan para sa atin. Kaya may iba plano ang ating Panginoon, maski anong gawin natin, hindi yan maging totoo. Kahit yan ay mali pala ang desisyon natin. Kaya yan hindi niya tayo payagan, kaya tayo rin ang magdusa, no? Kaya kailangan natin kung hindi may bigay sa atin, huwag magsama ng loob, no? Kay yan, mahal tayo ng ating Diyos, kaya hindi tayo gustong masaktan o magkamali sa ating desisyon na tayo rin ang magdusa. Kaya mga kaibigan, ito ang ating tandaan, ha, ang payo, no, na maano natin ang kalooban ng Diyos. Ito, ha, ang number 1 natin, ang gabay para malaman ang kalooban ng Diyos. Mga prinsipyo sa Biblia, doon tayo makaalam. Basahin natin. Ang number 2 natin, ang mga pangyayari, no? Ang number 3 natin ay mga payo sa ating mga pastor at mga matatandang mga Kristiyano, no? Mga payo. At ang ika-4 natin ay panalangin. Mga friend, thank you sa pakikinig. Ito lang ang ating lecture sa ngayon. I love you.